The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Kailan kayo unang nagkita at saka saan? Una kaming nagkita nung nasa sa Honda. November 2006. Una kami nagkita sa Honda sa trabaho. That's way back 2006. Ayun, I got hired as a contractual employee. Actually, parang assistant niya ako nung time na yun. Ano naman ang first impression mo nang makita mo si Jenny? Unang impression ko, pagpasok niya, niloloko agad ako kasi single ako dun eh. Niloloko ko sa kanya. Sabi, ano daw eh, bagay daw kami. So, ano naman naging impression mo kay James? Actually, hindi ko siya pinapansin noon. Pero nung medyo nakilala ko na siya, medyo may kayabangan sa gulay. Tapos sabi ko, hindi ko naman type yan eh. Pero iba yung pakiramdam ko eh, nung nakita ko siya eh. Pero hindi ko alam na gusto ko siya. Parang iba lang yung pakiramdam ko. Ganun. So, ibig sabihin, hindi ka attracted sa kanya nung una mo nakita si James? Parang gano'n naman. Parang ganun, hindi love at first sight. Pero iba lang. Pero may dating. Yung sa amin kasi, na-develop lang talaga kami. Hindi siya love at first sight. So, lahat ay nangyari in a process. Ano na nga, na-develop kami. Parang eventually, habang nakikilala ko siya, lalo kung kapag susakit. Napapagusto naman kaya siya sa'yo ng mga panahon yun. Hindi ko alam. Attracted ka sa kanya, siya naman ba? Anong feeling mo na attracted din ba siya sa'yo? Tingin ko, dati parang trabaho lang talaga eh. Parang yun ang gusto niya, trabaho lang. Kaya inisip ko na rin na, sige, hindi ko na muna ligawan to kasi trabaho lang. Trabaho lang talaga sa kanya yung gusto niya ng mga panahon. Paano mo naman nasabi na trabaho nga lang? Mostly kasi pag nag-uusap kami, trabaho lang i-discuss natin. Pero may mga ka na, pasaring. O minsan, niyayaya ako siyang lumabas pero feeling niya yata, niloloko ko lang siya. First move, yun, we started off as friends. Nung matapos ako yung contract sa Honda, ready na ako makapag-mingle. Talaga na time na yun, ready makapag-mingle. Yun, sumama ako sa kanya pag-date, paglabas. Hiniya ako siya na makilala niya ako at binigyan ko rin siya ng opportunity na makilala ko siya. Ang alam kong pinaka-move na nagawa ko, birthday niya. Wala na siya sa Honda nun eh, na nag-resign na siya. Pero birthday niya, pumunta ako dito sa bahay nila. Yun, dinalang ko siya ng cake. Sabi niya sa akin, kulog-kulog ko daw. Sabi niya daw, wag na, sa Sabado na yata. Pag birthday ng lola niya kasi September 8, siya 6. So, magkasunod lang. Sabi niya sa birthday na daw ng lola niya ako pumunta. Pinilit ko pa rin. Kasi papa-impress. Pumayag naman. Wala siya nagawa, pumunta ako dito eh. And paano mo naramdaman na gusto mo na magsabi ng I love you kay James? Anong nangyari nga kasi noon? Yun, nung niligawan ko na siya, pupunta na ako dito na-realize ko na. Saka, lagi ko naman sinasabi sa kanya yun. Paano naman siya nagre-react? Hindi ko na maalala. Parang hindi naman siya masyado nag-react. Parang walang reaction. Parang medyo digma lang kasi nahihiya din. Oo. Para kaming asa pusa na nung hindi pa kami. So sa isa sa mga pag-aaway namin, ewan ko kung strategy niya rin yun. Dahil nararamdaman niyang meron na rin akong feeling sa kanya. Hindi siya nagpakita sa akin ng ilang araw, walang contact, hindi kami nag-uusap talaga, walang text. Tapos, nung naramdaman ko, namimiss ko na siya,
yun na. Yung panahon na yun, alam ko, nag-away kami nun eh. Hindi ko na maalala kung ano yung pinag-awayan namin. Kasi talagang naliligaw pa lang ako, hindi na kami magkasundo. So, ganoon talaga kami. So, nagkaroon kami ng isang malaking away. Ginawa ko, hindi ko na siya tinext. Parang feeling ko. Parang nahilis ako yun. Tapos, bigla siya nag-text sa akin ng kamusta. Kinumusta ko lang siya actually. Sabi punta niyo sa bahay. Na as if, ay teka, ano yun? Parang nagulat ako. Tapos yun na rin, tuloy-tuloy na. Pag-text siya sa akin ng kamusta, punta ako dito. Sinabi mo na. Hindi, punta ako dito. Nag-ano lang kami, nag-usap lang kami. Eh, sabi niya sa akin, ano daw, para daw ako vitamins. Pag wala daw ako, parang nalalambot daw siya. Wow. Hindi daw siya. Tapos, kinabukasan nun, naging kami na. Nung araw na yun, ngayon pumunta ako doon. Kinabukasan, naging kami na. Natatandaan mo pa yung date? Paano ka naman niya sinagot? Basta tinanong ko sa kanya eh. Ang sabi niya sa akin, basta, huwag mo ko lolokohin ha. Basta huwag mo ko lolokohin siya, paiyak na siya. Parang, hindi mo alam kung napipilitan. Parang kasi, huwag mo ko lolokohin ha. Ganon. Oo. Sabi niya. Tapos tinanong mo, eh di paano yan? Tayo na, yung mga tipong gano'n. Oo, yung ganon. Kailan? Anong date yun? January 25, 2008. So, pumayag naman siya. Simulalan kami. O tapos, nag-kiss na kayo? Masyadong personal. Ito na lang. Next question. Saan masagot mo, no? Saan at kailan ang first kiss niyo ni James? Eh di syempre yung first night namin. January 35, 2008. Saan dito? Baka mahuli ako ni Mami. Siyempre sa bahay. Kumusta naman? Ano yun? Anong feeling? Ang feeling nun? Feeling? Oo. Eh, syempre, overwhelmed. Kasi yun din yung, ano lang siya, parang reaction lang siya dun sa naging kami, officially. May ayaw ka ba sa kanya? Oo, mabilis magtampo. Siguro, madidevelop naman yan na hindi na siya mabilis magtampo. Saka mabilis mag-aalit. Yung pagiging insensitive niya. In what way? In what way? In all ways. So, ibig sabihin, yun yung isang reason kung bakit ba meron kayong mga minsan hindi okay yung relationship niyo. Oo. Yun yung madalas na reason. Alam naman niya yun. At na-overcome naman siya kahit pa parang Madalas na dati, yung mga unang years namin, kasi may mga ugali ako na ayaw niya na minsan hindi ko talaga mabago eh. Pero eventually nabago ko naman sa tulong na rin niya. Yun. Hindi ko na nga maalala kung ano yun eh. Pero marami na simple lang para sa akin. Pero big deal sa kanya. So, yun, ginawa naman namin yung para. So, may natutunan naman kayo during that period na hindi okay yung relationship niyo. Oo, marami. Kasi, yun, ako personally, natuto akong mag-adjust. Natuto ako na intindihin siya, hindi lang niya ako yung intindihin. Napatunayan ko doon talagang magkalayo talaga. Parang malaki talaga yung differences ng lalaki at babae. Pero yung differences rin, nagko-complement talaga. Parang, ano ko ba sabihin? Parang merong harmony and contradiction. Oo, yun. Parang ganun. Parang separate. Ay, yung opposites attract. Nagsaselos ka kapag Nag-selos ako kapag hindi ko siya maistorbo sa ibang bagay yung ginagawa niya. Siya madalas siya magselos, pero alam ko naman na assured din siya sa akin. Kumbaga parang dumadaan lang. O, ayaw niya lang siguro na may maging kahati kahit sa papaano Attention. ba. Oo, gusto niya, siya talaga yung number one ko and only one. anong itsura si Jane? Halimbawa, pag siya naman nagselos, nakikita mo ba siya or alam mo kung paano siya nagselos? Ano yung itsura niya? Parang, hindi naman kasi nga nature ni selos.
At siguro walang dahilan para magselos siya. Aba. Ako hindi ako masyado seloso eh. Kasi isa sa mga main reason siguro kung ba't hindi ako nagsiselos. Kasi assured ako sa kanya na sigurado ako na hindi niya ako maloko. Eh, ano namang itsura ni Jenny pag nagseselos? Minsan hindi ako pinapansin. Pero kadalasan sinasabi niya sa akin agad. Nag-uusap kami. Paano mo naman sinusuyo? Ayun, na-assure ko siya na ikaw lang naman, wala namang iba talaga. Kahit naman doon hanggang ngayon, wala naman talaga. Tapos pinapadalhan mo ng Wala. wala.